What will you say to mommy? Love you. Okay, mama. See you later, alligator. Bye. So here is our Kuya Alex. What are you eating, Kuya Alex? Chicken. Chicken. You love it? You love eating it? Wow. I will be stronger than artist. So Going my to do training- activities, huh? Yeah, and my training, okay? And you're training. And So si Alex kasi guys is hino-homeschool ko na lang siya. Kasi next year papasok na rin siya sa Kindy. So ngayon, habang hindi pa siya ina-admit sa school, so nag-homeschool kami, binibigyan ko siya ng mga activities, ng mga preschool worksheets na nada-download ko online. Happy? Out and about. We're going to pick up Ate. there's so many cousins here. Say hi, Alex. Hi. It's not raining. But it's cold. It's sunny, but it's cold. We are on the way to the school. So guys, we are walking to the park. So si Kalisi meron daw siyang mga stickers na nakuha today. So as a reward, dadaling ko sila sa park. Yung park naman is malapit lang din sa bahay. Walking distance lang din siya sa school ni Kali. So ito yung park.
Yeah, it's my turn. You can. Try it again. You can do it. You better try the stairs. And the other side, of course. Oh, Mom, we're gonna play chefs. That means Nar. we can just run it off. Hi, Alexi. What's going on? You be the one that's gonna send us the thing, okay? And I'll be the one that's upstairs. Yay, I did it! And sports days when I don't wear a sports uniform. I know. So, hi guys. Andito ko ngayon sa bench katabi nung playground. Hinahayaan kong maglaro muna yung mga bata. Binigyan ko sila ng ilang minutes to play at mag-enjoy. Mas masaya nga lang sana kung nandito yung mga kalaro nila or yung mga pinsan nila. So, enjoy naman yung mga bata. Yung mga classmates kasi nila, pagkatapos sunduin ng parents dun sa school, diretso na sakay sa mga sasakyan. Tapos yun, uwi na. Kami naman, naglalakad lang kami kasi nga 3 minutes lang yung distance nung bahay namin dun sa school ni Kali. So, syempre, mas okay na lakarin. 2:55 yung labas nila, yung ring ng bell. And actually, 2:55 ako maalis sa bahay. Kasi once naman na mag-ring yung bell, hindi pa naman agad sila nag-o-open ng gates. So, papalabasin muna nila yung mga bata na nagtitake ng bus. Accommodated yun and assisted yun ng mga in charge na staff nila. Ihahatid yung mga bata dun sa bus. Tapos pag nakalabas na yung mga bata, saka palang papasok yung mga parents na susundo. So, sa case naman namin, yung mga parents naman, nakapila sila dun sa labas ng gate ng school. Kapag nakalabas na lahat ng bata, saka palang papasok yung mga parents. So, nakahanay na kami doon. Tapos papasok sa loob para pick upin yung mga bata doon sa loob ng classroom nila. Nagsuot tayo ng shades, guys. Sobrang init dito sa Australia. Kailangan talaga naka-sunscreen ka kapag lalabas ka. Kasi ilang minutes pa lang ang sakit na sa balat. So, hindi pwedeng i-underestimate yung init ng araw. Kita nyo naman, naka-jacket ako. Naka-jacket, long sleeve, tapos naka-pants. Naka-medyas pa nga ako oh. Diba? Chinelas, pero naka-medyas. Kasi nga, ang lamig. So, ganito yung weather na masarap dalhin yung mga bata sa park kasi hindi umuulan, maaraw, pero alam mo yung hindi humid. Hindi maalinsangan sa pakiramdam. Maalala ko pala guys, dito sa school ni Kali, so Catholic school kasi siya, so private yun, most likely ganun din naman sa public. So alam mo na safe yung anak mo pagdating sa pick up, kasi at the start of the term, meron silang papa-fill up sa'yo. May form ka na sasagutan. So, it could either be online. Pwede mo siyang gawin gamit yung isasubmit na paperwork sa school. Tapos, ilalagay mo doon yung pangalan nung kung sino yung susundo dun sa anak mo.
Tapos nakalagay din doon kung anong means ang gusto mo, kung susunduin mo sa labas ng gate, kung papasakayin mo ng bus yung anak mo, tapos aabangan mo na lang doon sa bus stop. May mga ganun silang options. Meron din naman na pinipick up nila doon sa mismong classroom kagaya ni Kali. So ganun yung option na pinili ko kasi gusto ko after school kapag merong concern, ma-address ko agad dun sa teacher. May time kasi na pag sinundo mo yung bata dun sa mismong door ng classroom, kapag may concern dun sa bata, yun, right away, sasabihin sa'yo ng teacher or nung staff nila na nandun, kumusta yung araw nung anak mo, what went wrong kapag may mga ganun. Tapos nagbibigay din sila ng mga credits. Halimbawa, parang behave yung anak mo. What? What kind of pizza did you want? Cheese? Okay. Okay. Sorry na-interrupt tayo kasi si Alex. Tinatanong ako, nagpe-pretend play kasi sila nung ate niya. So, mabalik tayo. Yun nga, so nagbibigay ng credits yung teacher kapag well-behave yung anak mo sa school. So kapag naman medyo matamlay or medyo may ibang concern, yun, right away sasabihin sa'yo ng teacher pag sundo mo dun sa anak mo. So yun yung pinili ko na option para mas safe ba. Hindi kailangan lumabas ng school. Tsaka in case na malate ako ng ilang minutes, alam ko na binabantayan yung anak ko dun sa loob. So, dun sa school kasi nila, 2:55, talagang nasusunod yung oras. Kapag 2:55, dapat susunduin mo na yung anak mo. So, malate ka ng 5 minutes, hindi mo na makukuha yung anak mo dun sa classroom. So, dinadala sila dun sa shelter. So, may shelter naman sila dun. Dun pinapaupo lahat ng bata na hindi pa dumadating yung parents. Tapos yun, assisted pa rin sila dun. Nagbibigay sila ng ilang minutes para hintayin ka or yung pipick up. Tapos kapag sobrang late na, siguro parang mga 10 to 15 minutes na late, dinadala na nila yung bata sa office. So, meron silang office doon. So, magkakasama doon yung principal's office, assistant principal. Nandun yung mga ibang mga staff nila sa different programs. Tapos, nandun din yung parang information or yung admission nila. So, kapag ganun, Mom, what kind of pizza do you want? ham and bacon. So, ayan na, may another commercial na naman tayo. So, going back, yun nga. So, kapag hindi mo nasundo yung anak mo, dadalhin yun dun sa office. Tapos, tatawagan ka na. Kasi nandun yung phone nila. Tatawagan ka na yung emergency contact ng anak mo or yung contact number na nakaregister dun para sabihin na yun, na for pick up yung anak mo, baka nakalimutan lang or ganon. So, yun. So, may nasabi sa akin si Kali na worst comes to worst kasi ang school dito pag sinabing out na sila ng 2:55, I think nagsistay lang ng ilang minutes yung mga teacher dun sa school kasi sinasara na agad nila yun eh. So kapag wala pa ring sumusundo, hindi para mag-OT or mag-overtime yung staff, ang gagawin na nila dun, dadali na nila yung anak mo dun sa USH. So, USH yung tawag nila. Parang out of school, parang ganon. Parang basta. May USH silang tinatawag. So, yun naman yung parang after school care. So, dadalhin doon. May staff doon. May mga child care workers doon. Tapos yun, doon mo na pipick upin yung anak mo. So, effective yun. At saka, helpful yun sa mga parents na nagtatrabaho, tapos yung out nila is hindi tugma dun sa labas nung anak nila. So, may mga ilan-ilan na kong kakilala na ganun.
Since ang labas nga is What 255, kind of pizza do you want? cheese again. Oh, Okay. So may mga kilala ako na mga gano'n na magulang na ang labas nila 4, 5, ang labas nung anak nila is 3 kasi nga 255. So naka-enroll yun dun sa USH. Para after work, dun mo na lang pipick upin yung anak mo sa after school care. Kaya lang ang problema naman dun is medyo pricey siya. Kasi per hour yung charge sa'yo. Pero doon naman sa after school care na yun, sabi ni Kali, nakikita din daw niya yung mga bata doon na yung iba doon, classmates niya na naka-enroll doon, ang daming activities doon, hindi maiinip yung mga bata. Tapos, kung may food na rin sila na nakaprepare doon para doon sa mga bata. Meron din silang mga extra clothes para sa mga activities. Tapos meron ding extra clothes para naman dun sa mga nasusundo ng gabi na. So, yun basically yung tungkol dun sa school pick up ng mga bata. So, sana naka-help tayo sa mga momshies natin na papunta rin dito sa Australia or bago pa lang dito sa Australia and looking forward to enroll their kids sa primary school. So, yun pa lang yung alam ko kasi primary school pa lang naman si Kali. Tapos, ang experience pa lang namin is sa private school, sa Catholic school. Hindi ko alam kung paano yung dynamics pagdating sa public school. Pero most likely parang ganun lang din eh. So, tingnan nyo naman yung mga anak ko. Enjoy pa. Habang ako init na dito sa bench. Ha? what kind of pizza? I want bacon. He wants bacon. So yun guys, lipat tayo ng pwestong init. Parang feeling ko magsa-sunburn na ako dun sa pwesto ko kanina. So ayun lang. Dito kasi ako nakapwesto kanina. Ayan. So kita nyo naman tutok dun sa araw pero ganda rin naman ng view. So ayun guys. Yun lang muna. Mamaya uwi na rin kami. Kasi magluluto naman ako ng dinner namin. Para pagdating ni Daddy, kakain na lang siya. Tapos, yun. Back to the routine na naman tayo. And tomorrow, another school day na naman. So, another thing pala. Dito pala sa Australia, meron silang AFL. So, yung AFL ng kids, may tinatawag sila na AFL clinic. So, hindi yun kasama sa normal routine sa school ni Kali. Usually, Tuesday at saka Thursday lang yung naka-sports uniform sila. Pero ngayon, Wednesday, nakalagay sa instruction na dapat naka-wear sila ngayon ng sports uniform. Due to AFL clinic nga. Actually, wala akong idea. Hindi ko alam kung anong isa-share ko sa inyo about it. But, tinanong ko naman si Kali kanina kung anong ginawa nila dun sa AFL. Ang sabi naman ni Kali, meron daw bagong coach. Sabi niya, hindi daw yun yung dati nilang sports coach. So, may sports coach daw doon na nagli-lead sa kanila sa... I'll just grab your pizza. Okay. So, nagli-lead sa kanila sa games, sa kanilang sports. So, dito makikita guys na Australians really take it seriously pagdating sa mga ganyang mga outdoor activities, lalo na sa sports. So, ayun lang. So, aaralin muna natin kung ano ba yung AFL na yon. So, dun sa mga may idea po, please comment down below para ma-educate tayo, no, kung ano ba yung AFL na yon. Pero, yun, AFL clinic yung tawag.
blessings. Mm. Keep the food. Mm. Protect Papa Lola and Nana Bina in heaven. Mm. And protect all of us in this world. Mm. And please protect us and let us be good on this planet and protect all of us on this planet. Also protect my family in the Philippines. Protect Tita Belle in the Philippines. Protect Mama Lola in the USA. And please protect all of us that are alive. Mhm. Protect everyone that is in your kingdom. Mm. And also protect all of us all of the people that we love. Mm. And also that we have good dreams every single night. Mhm. Amen. And Father, Son, Holy Spirit, amen. You forgot something. First in the middle. Oh, please, Mama. Good night, little kitten. Alec Kaliput-pot. Don't let the bed bugs bite. No more nightmares. Just think of happy thoughts. The name Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Mm. Thank you for my Mm. Thank you for my blessing. Mm. Protect us on this world. Mm. The peace on night or morning. Mm. Protect that at work. Mm. What else? Protect all of what's on this planet. Mm. And then Mm. Give me your hands. the name. Mama natin. Oh, what else? Guard us at the school. Mm. Protect Daddy at work. Mm. And I'm done. Mm. The name Father, the Son, the Holy Spirit, amen. How do you do amen? You forget something. Kissing the forehead in the middle. Oh, kiss Mama. Good night, little kitten. Alex Pat. Good night. Don't let the bed bugs bite. Okay. No more nightmares. Just think of happy thoughts. Okay.